Marami sa atin ang nangangarap na lumaki ang kita. Iniisip na kapag tumaas ang sahod, mas magiging madali ang buhay at makakapag-ipon na. Pero ang totoo, maraming Pilipino ang may mataas na kita pero wala pa ring ipon. Bakit nga ba? Ito ang 5 dahilan at kung bakit nangyayari ito. Welcome and welcome back to Filipino Success. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang isang real talk na tanong. Bakit nga ba kahit malaki ang sahod mo, wala ka pa ring naiipon? Pero bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para updated ka lagi sa ating mga bagong uploads. At kung sa tingin mo ay makakatulong ang content na to sa marami pang iba, please like and share para mas marami pa tayong maabot. Now kung ready ka na, let's get started. Number 1. Lifestyle inflation. Tumataas ang gastos habang tumataas ang kita. Kapag nadadagdagan ng kita, kadalasang unang reaksyon ng marami ay ang mag-upgrade. Kung dati sa fast food lang kumakain, ngayon ay sa mas mamahaling restaurant na. Kung dati ay simple lang ang cellphone, ngayon ay high-end na. Kung dati ay okay na ang commute, ngayon ay kailangan na bumili ng sasakyan kahit hindi pa kaya ng budget. Ito ang tinatawag na lifestyle inflation. Isang tahimik pero delikadong kaaway ng pag-iipon. Nakakalito ito dahil mukhang gumaganda ang buhay mo. Pero sa likod nito, unti-unti ka ring nalulubog sa gastusin. Ang masama pa kapag nasanay ka na sa upgraded lifestyle, mahirap na itong i-reverse. Kaya kahit tumaas pa ang sahod mo taon-taon, kung kasabay nito ang pagtaas ng gastos, baka mas lumaki pa ang expenses mo kaysa sa income mo. Ang solusyon, panatilihin ang simpleng pamumuhay kahit tumaas ang kita. At ilaan ang dagdag na pera sa investment, savings, or emergency fund. Number 2. Walang konkretong budget o plano sa pera. Ang kawalan ng plano sa paggastos ay parang paglalayag ng walang direksyon. Maraming Pilipino ang gumagastos batay sa kung ano ang nasa harap nila. Pag may sale, swipe agad ng credit card. Pag may natanggap na bonus, bili agad ng gadgets. Walang sinusunod na sistema, walang financial routine. Ang problema sa ganitong mindset ay hindi natin namamalayan kung saan napupunta ang pera. Sa katapusan ng buwan, kapag tinignan mo ang bank account mo, magtataka ka kung bakit halos wala ng laman. Samantalang kung may budget ka, kahit simpleng listahan lang ng fixed expenses, savings allocation at discretionary spending, mas nagiging disiplinado ka sa bawat gastos. Ang zero-based budgeting ay isang mahusay na sistema. Bawat piso ng kita mo ay may assignment. Ibig sabihin, bago pa man pumasok ang pera, alam mo na kung saan ito mapupunta. Hindi mo lang iniipon ang matitira kundi sadyang may nakalaan ka para sa savings. I-check ang ating video tungkol dito. Number 3. Emotional spending. Ginagawang pampalubag loob ang shopping. Pagod ako, deserve ko to, bad trip sa trabaho kaya bila ako ng bagong sapatos. Ilang beses mo na ba nasabi ang mga linyang ito? Kung madalas, baka emotional spending ang gumagabay sa financial decisions mo. Hindi natin ito napapansin agad. Pero maraming tao ang bumibili hindi dahil kailangan nila ang isang bagay, kundi dahil gusto nilang punan ang emosyonal na kakulangan. Ito ang dahilan kung bakit uso ang retail therapy. Nakakagaan nga naman ng pakiramdam ang pagbili ng bagong damit o gadget, pero panandalian lang yun. Sa huli, naiipon ang mga bagay sa bahay pero hindi ang pera sa bangko. At kadalasan, may guilt pa nakasunod. Para maiwasan ito, kailangan nating kilalanin ang sarili nating triggers. Kailan ka bumibili? Anong emosyon ang nararamdaman mo bago mag-shopping? At kapag na-recognize mo ito, subukan mong palitan ng ibang coping mechanism. Pahinga, kwentuhan kasama ang mga kaibigan o pag-e-exercise. Number 4, walang malinaw na financial goals. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit walang disiplina sa pera ang marami sa atin ay dahil wala tayong nakikitang direksyon. Kapag hindi mo alam kung para saan ka nag-iipon, madali kang matukso na gastusin ang mga ito sa kung ano-anong bagay lamang. Ang financial goals ay tulad ng isang mapa. Kapag alam mo ang destinasyon mo, mas madali mong malalaman kung anong ruta ang tatahakin mo. At kung kailan ka dapat huminto o magbawas ng gastos. Ang mga goals ay pwedeng short term. Halimbawa, emergency fund, travel fund. Medium term, pagbili ng motor, down payment sa bahay. O long term, retirement, edukasyon ng mga anak. Kapag malinaw sa iyo ang mga bagay nito, ang bawat desisyon sa pera ay nagiging mas intentional.
Hindi ka basta-basta bibili ng bagong phone kung alam mong may kailangang bayaran sa bahay. Hindi ka madaling mapapagastos kasabay ng barkada kung alam mong may inaabot kang malaking goal. At number 5, nakasanayan na ang live for today mentality. Hindi natin alam ang bukas, kaya ubusin na natin ang pera ngayon. Ito ang linya ng maraming taong hindi sanay mag-ipon. At totoo naman, walang kasiguraduhan ang buhay. Pero hindi rin ito excuse para kalimutan ang kinabukasan. Ang YOLO o You Only Live Once mentality ay masarap sa simula. Lahat ng gusto mo kuha agad. Pero pag dumating ang emergency o bigla ang gastos, doon ka na magsisisi. Ang kawalan ng ipon ay hindi lang problema mo, kundi pati ng mga taong umaasa sa iyo. Hindi masama ang mag-enjoy, pero mas masarap ang enjoyment kapag alam mong kaya mo na ito at hindi ka nangangamba sa susunod na bayarin. Ang tunay na freedom ay yung hindi ka nag-aalala kung mawawalan ka ng trabaho o magkaroon ng emergency dahil alam mong may naiipon ka. Ang pagkakaroon ng malaking sahod ay blessing, pero dapat sabayan ito ng tamang mindset at disiplina. Kung wala kang ipon kahit malaki ang kita mo, hindi ito dahil kulang ang pera mo, kundi dahil baka mali ang paghawak mo dito. Simulan mong tingnan ang iyong spending habits, gumawa ng budget at magtakda ng goals. Tandaan, hindi mo kailangan maghintay ng perfect timing para mag-umpisang mag-ipon. Kahit maliit basta consistent, makakarating ka rin sa financial freedom mo. At dahil nakarating ka sa part na to, salamat sa iyong oras at sana'y na-inspire kita. Please subscribe for more videos like this with notifications on. At sana'y yumaman ka.